Tayo pong manalangin. Panginoon, kami po ay muli nagpapasalamat sa gabing ito na kami po ay muli magkakasama. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng inyo pong mga salita. Ang aming panalangin ay samahan niyo po kami, turuan, tulungan sa mga bagay na kailangan po namin gawin at patuloy nga na makalakad kami sang-ayon sa inyo pong kalooban na kami po ay maglingkod sa inyo, Father God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa inyo pong paporit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight, Here I Am, Send Me. Kukuhanin po natin yung ating main verse, Isaiah chapter 6 verse 8. Sabi po dito ng salita ng Diyos, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here I am, send me. So nagsasalita po dito ay si Prophet Isaiah, one of the major prophet in the Old Testament. And then narinig niya yung tinig ng Panginoon, yan sa Tagalog, na nagsasabi, sabi ng Panginoon, sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa akin? Then sabi dito, sumagot si Isaiah, ang sabi niya, narito po ako ang inyong isugo. So ito po ay hamon sa atin as Christians na nais ng Lord na more than just accepting Him na Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Nais rin ng Panginoon na tayo magpagamit. Na kapag tayo itinawag ng Lord sa isang bagay na gusto niyang ipagawa sa atin, ang isasagot natin, Here I am, send me. Yan. So yung another verse po, from Matthew chapter 28 verses 19 to 20, sabi dito ng Word of God, Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So dito sa verses na atin pong binasa, so hinighlight ko po yung mga keywords. Una, yung command ng Panginoon to go and make disciples. So yung konteksto ng verse natin pong binasa, ito po yung huling habili ng Panginoon bago siya mag-ascend sa heaven. So Jesus Christ already died on the cross, resurrected from the dead, and then na-meet niya yung kanyang mga disciples, and then ito yung sinabi ng Lord before siya mag-ascend sa heaven. Sabi niya, go and make disciples. And then sinabi rin ng Lord na i-baptize daw yung mga nakakilala kay Jesus Christ. So dalawa po yung baptism. Isa sa tubig, isa po sa spirito. And then teaching them, turuan sila. Ayan. And then tandaan po natin na habang ginagawa daw natin yung pinapagawa ng Lord, the Lord is always with us. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Kaya pala napakahalaga ng ginagawa natin tonight, diba? So nagsishare tayo ng Word of God kasi nga gusto natin na mapahayag yung salita ng Panginoon. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Ito yung baptism in water, hindi naman po kailangan yun for you to be saved. So yun po ay public declaration lamang ng iyong pananampalataya. Regardless kung nabaptize ka na sa water or hindi, kung tinanggap mo si Jesus na Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, genuinely saved ka na. So again, public declaration lamang po yung water baptism. Pero lahat po tayo, mababaptizein po tayo in spirit. Yun po yung kapag nabaptize ka ng spirit, magkakaroon po ng mga miracle, signs and wonders, mga bagay na i-reveal sa iyo ang Panginoon, giftings ng Holy Spirit na may enjoy po natin. Turuan daw natin silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. To the very end of the age, to the ends of the earth. Ang ating pong direction tonight is for us to respond to God's call to serve and go. Yan, sabi ko nga, ito yung pangalawang bagay na kailangan natin gawin. More than just we're enjoying na nakikinig ng salita ng Diyos, we praise, we worship the Lord. Gusto ng Lord, we serve and we go. Kung anong ministry ang tingin mo, pwede kang mag-fit, so mag-serve ka sa Panginoon and then mag-share ka ng salita ng Diyos. Respond to God's call with a willing and obedient heart, ready to be sent into the world. So embrace your role in fulfilling the Great Commission by stepping out in faith to share the gospel, make disciples, and serve others. Recognize daw po natin that this mission requires commitment and action. Yan. So medyo challenging yan. Kailangan talaga commitment. 'Di ba? Yung kapag kailangan ka na andon, so you have to be there. Kailangan na yung ating pananampalataya sa Panginoon, nilalagyan natin ng action. Supported by prayer,
engagement with Scripture, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nananalangin po tayo, and of course, active participation in our community. God is calling His people to respond to His mission with a heart willing to say, "Here I am, send me." Pero sabi dito, saying to God requires faith, courage, and commitment to step into the unknown. So, 'di ba, minsan ang hirap mag-commit sa isang bagay na hindi mo naman alam what will happen in the long run. Kaya nga sabi diyan, faith po 'yun. Are we prepared to respond to His call and embrace our role in fulfilling the Great Commission? So, yan po individual na challenge and question po sa atin. Today, gusto po natin na examine ano po bang ibig sabihin to respond to God's call and paano tayo magiging active participants sa mission ng Lord to make disciples at i-bring po yung gospel to the world. So yun yung gusto nating pag-aralan for tonight. So yung historical background ng binasa po natin dun sa Isaiah chapter 6 verse 8. Si Isaiah, nagkaroon siya ng vision of God's holiness in the temple. And then, nung na-encounter niya, nalaman niya yung kabanalan ng Panginoon, there was a moment of deep conviction of His unworthiness and sin. Di ba ganun tayo? Kapag talaga na-encounter natin ng Lord, sasabihin natin, Lord, marumi po ako. Lord, hindi po ako karapat-dapat. Makasalanan po ako. Pero nangyari nga kay Isaiah, he was purified with a call from the altar. And then, nung siya inilinis na ng Panginoon, narinig niya yung tinig ng Panginoon, tinig ng Lord for him to serve. And then hindi siya nag-atubili. Ang sabi niya, "Here I am, send me." So yun po yung demonstration ng isang puso na binago ng biyaya ng Diyos, ready to obey. Kasi sa Isaiah, naunawaan niya yung pag-ibig ng Diyos. Naunawaan niya yung grace ng God, kaya nga ang respond niya is to serve the Lord. So ganun din po tayo, di ba? So the Lord has been very gracious to us. Kaya nga tayo, we're here listening to the Word of God kasi we would like to serve the Lord at mag-respond dun sa tawag ng Panginoon. Pangalawa, yung Great Commission na binasa po natin. Jesus, after His resurrection, He charged His disciples to go into the world. Yan, syempre ang kausap dito ng Panginoon kanyang mga alagad. Pero naniniwala ako na lahat na mananampalataya ng Panginoon ay mga alagad ng Diyos. Yan, di ba? So share the gospel, baptize, and then teach obedience. This commission is basically a continuation of God's redemptive plan through His people, empowering them to be witnesses to the ends of the earth. Yun nangyari kasi sa book of Acts chapter 1 verse 8, si Jesus Christ nasa heaven na nito, nag-resurrect na siya from the dead. And then, ang ginagamit na nga dito mga apostles, nagpipreach ng gospel. Sabi dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. Yung sinasabi ko na nabaptize sila in spirit and then na-perform nila yung mga bagay na kailangan nilang i-perform by the grace and power of God. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Yan, sa English po, nilagay ko rin yung dito. Yan, so tayo po ay binigyan ng Lord, yan, sa Acts chapter 1 verse 8 ng kapangyarihan para magawa yung mga bagay na nais ng Lord na ipagawa sa bawat isa po sa atin. And always remember that God's call is personal and specific. He seeks willing hearts to participate sa kanyang mission. Yung example ni Isaiah shows that availability is more important than capability. God equips those He calls. Yan. So dapat hindi muna natin tingnan yung ating kakayahan, yung ating limitasyon. Ang dapat pala natin gawin, individually, personally, make ourselves available. 'Di ba? Kasi paano kung capable ka nga, paano kung mahusay ka nga, magaling ka nga, pero hindi ka naman available, hindi ka makapagbigay ng time for the Lord. Tandaan mo, the Lord equips those He calls. Kapag tinawag ka ng Panginoon, hindi ka naman niya pababayaan, i-equip ka niya na magawa yung mga task na dapat po natin gawin. The Great Commission is a command for every believer para sa atin. It involves active engagement, going, teaching, and baptizing, and is sustained by the promise of Christ's presence to the very end of the age. So 5 points lang ang gusto kong iwanan sa atin tonight. Number 1, magkameron tayo dapat ng willing heart that will respond to God's call. Isaiah's willingness after encountering God's holiness teaches us that surrender follows a revelation of who God is. Yung kapag naunawaan mo yung character ng Lord, yung goodness ng Panginoon, yung grace ng Lord, all you have to do is to surrender.
Kasi nga, nagkaroon ka ng clear understanding ng lalim ng pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos sa'yo. So, dapat open tayo to God's call. Even when it challenges your comfort zone. Yan yung challenge A. 'Di ba? Minsan kasi masarap maglingkod sa Lord kapag lagi tayong available. Paano kung marami na tayong requirements, marami na tayong mga problema, marami na tayong mga challenges in life? Willing pa rin ba tayo na mag-respond to God's call? So dapat go-go-biyan tayo sa ating comfort zone. Basahin po natin yung Mateo chapter 21, 28 to 31. So merong dalawang anak. Sabi dito, ano ang palagay nyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon. So parang the Lord is telling us, Anak, pumunta ka sa church at ikaw ay magpuri sa akin ngayon. Ang sagot ng lalaki, ayoko po, tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanyang sinabi at tumugon ito, Opo. So in-invite sa church, ang respond niya yes, ngunit hindi naman pumunta sa church. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakakatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Dito kaya nilagay yung verse na yon, yung mga maniningil ng buwis, 'di ba? Mga bayarang babae, ang tingin diyan ng mga tao, mga makasalanan. Pero dahil alam nila na sila ay makasalanan, kailangan nila ng Panginoon, kailangan nila ng tagapagligtas, kaya lumalapit sila sa Lord. They make themselves available for the Lord. Katulad nung nauna, na minsan hesitant sila na lumapit sa Panginoon, pero they decided na lumapit pa rin sa Panginoon. Ang reply nila dito ng mga alagad ng Diyos, sabi diyan, the first, it emphasizes obedience over intention. It highlights the importance of following through on commitments. Kasi 'di ba, madaling magsabi na gagawin ko siya. Maganda ang intention natin. Lahat naman tayo pag tinanong, mahal mo ba ang Diyos? Ang sasagutin natin, mahal natin ang Diyos. Willing ka ba na paglingkuran ang Diyos? Ang isasagot natin, willing tayo na maglingkod sa Diyos, diba? Pero ang titingnan, ipuput into practice ba natin yon? Are we going to obey? Kaya nga obedience over intention. So ito yung mga key points. Yung first son, andun yung initial refusal. Ayaw niya. Siguro may shame, may guilt, pero later nag-obey siya. It represents those who may not seem capable. Minsan hindi sila willing initially kasi alam nila na meron silang weaknesses, alam nila na hindi sila karapat-dapat, pero they make themselves available and then they obey. Pero yung pangalawa, merong initial agreement, andun yung desire, 'di ba? Pero walang follow through. It symbolizes those who appear capable and willing but fail to deliver. So mahalaga, we make ourselves available and then we obey. Ano po yung lesson dun sa binasa po natin na verse? Number 1, availability precedes capability. Nauna dapat lagi na you make yourself available and then being capable will follow. The first son's willingness to change his mind and act made him more valuable than the second son's empty promise. Diba? Ang dami ng pangako na napako. Pero ito, hindi man siya nag-yes pero ginawa na yung kalooban ng Lord. Pangalawa, intentions aren't enough. The second son's yes meant nothing without follow-through. Yan. At pangatlo, obedience over ability. The first son's obedience, despite initial reluctance, demonstrated greater value than the second son's unfulfilled commitment. Yan. So again sana tandaan natin na napakahalaga pala ng ganun, na kung talagang mahal ko pala ang Lord, I will make myself available to serve Him. At basic na po yun na pag-attend ng Sunday service face-to-face. So paano po natin ito ma-apply sa buhay natin? Number 1, reliability in teamwork. Showing up and contributing even with limited skills can be more valuable than promising excellence but failing to deliver. Di naman i-require sa atin ng Lord talaga, 'di ba? Na gawin yung mga bagay na hindi naman natin kayang gawin. So halimbawa, example na lang sa pagbibigay, hindi naman i-require talaga sa atin ng Lord na magbigay ng thousands ng millions. 'Di ba? Kung ano yung kakayahan natin, so magbigay tayo sa ating kakayahan. Even in our talents, 'di ba? So dapat po meron tayong reliability. Pangalawa, faithfulness in relationships. Following through on commitment strengthens bonds and builds trust.
At pangatlo, personal growth, availability and willingness to learn can lead to unexpected capabilities. Kasi nga, lagi ko sinasabi ito, hindi mo naman yan trabaho eh. That is the work of the Holy Spirit. So kahit na magtagumpay ka sa ministry mo or hindi ka magtagumpay sa ministry mo, hindi po yan because of you. That is the work of God in your life. Yan. So kaya kailangan sinosurrender ng natin sa Panginoon. Remember that obedience is better than sacrifice. Nakalagay ito sa 1 Samuel chapter 15 verse 22. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at haing kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ayan. So, mas important daw po yun sa Panginoon. Obedience, mas malaga sa Lord yung listening. Yan. Pangalawa, faithfulness in small things. Sabi ng Luke chapter 16 verse 10, sana ito yung sabihin sa atin ng Lord, ang mapapagkatiwalaan sa malit na bagay ay mapapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa malit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. So dapat even in small things tayo po ay mapagkatiwalaan ng Panginoon. Yan. Kaya nga dito yung pangatlo, humility and willingness. Sabi ng Matthew 25:14-30, dalawang beses itong inulit ng Lord. Sana ito rin yung sabihin ng Lord sa atin. Kapag nakapiling na po natin siya face to face, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, samahan mo ko sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. So ang point, kailangan faithful tayo in small things, kailangan mag-obey tayo rather than we sacrifice, and then andun yung humility natin and willingness to serve God. Remember that the importance of availability, obedience, and follow through over mere capability or intentions. Lagi mo yung tatandaan. Yung presence mo lang, just like what you're doing tonight, you make yourself available. Kita po yan ng Panginoon. Pangalawa, the call requires faith and obedience. Katulad ni Abraham sa Genesis chapter 12 verses 1-4. Abraham left his homeland in obedience to God's command, stepping out in faith to an unknown future. Tingnan mo sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mong iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa inyo. Nag-question ba dito si Abraham? Kinu-question niya pa ang Lord sa dapat niyang gawin? Pero ang sinabi niya sa verse 4, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. 'Di ba? So, siguro kung tayo mag-iisip tayo, magko-cost and benefit analysis tayo. Kung settle na ako dito, marami naman ako ditong mga hayop, marami naman ako ditong alaga, andito yung pamilya ko, bakit kailangan ko pang umalis ng lugar na ito? Pero sumunod lang si Abraham sa utos ni Yahweh, 'di ba? And then what happened? Sabi dito, when we trust in God's plan, even when the path seems uncertain. So kailangan patuloy tayong magtiwala sa plano ng Diyos. At alam natin yung nangyari, binilis ng Lord si Abraham, and tayo nga, we are all heirs of Abraham, diba? Tagapagmana po tayo. Yan. Pangatlo, the mission involves making disciples. So, napakahalaga na we also disciple. More than just we hearing the word of God. Dapat, meron din tayong someone na sineshare ng word of God na encourage natin. Si Paul, he discipled Timothy sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, who was entrusted with teaching others. Sabi niya, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Kasi kung hindi mangyayari ito, mamamatay yung sharing ng gospel. Diba? Katulad niyan, ako naman, kaya ako nakakapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos, someone ginamit ng Lord to me. Yan. He discipled me, in-entrust sa akin yung teaching of God, and then ngayon, ako na yung ginagamit ng Lord to preach the gospel. In the same way, ikaw din. So you can be used by God to preach the gospel. So invest in others by sharing the gospel and nurturing their faith. So more than just yung finances, more than just your skill, invest mo yung time mo to share the word of God to them. Yun po yung gusto ng Panginoon. Number 4, God equips those He sends. Yan, example nito si Moses sa Exodus chapter 4 verses 10-12. Si Moses, he felt inadequate to lead Israel. Pero yung Lord nangako sa kanya to be with him and to teach him what to say. Tingnan mo sabi dito, sinabi ni Moses kay Yahweh, Panginoon, sa mulat-mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako magsalita. So, ganun daw si Moses, utal, hindi siya
bold magsalita, hindi siya into public speaking. Sinabi ni Yahweh, sino bang gumawa sa bibig ng tao? Sino may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't ako si Yahweh? Kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyong mga sasabihin. At alam natin na naging matagumpay itong si Moses. Trust that God will supply the words, the wisdom, and the strength needed to fulfill His mission. Again, anong bottom line? Make yourself available lang. Follow ka lang kay Lord. Sunod ka lang sa Panginoon and the Lord will equip you. Kasi nga, kapag tinawag ka ng Panginoon, malamang hindi nagkamali ang Lord sa pagtawag sa iyo. Diyos nga siya eh. Kaya ka nga narito eh. Naniniwala ko tinawag ka ng Panginoon. Hindi nagkamali ang Lord sa pagtawag at sa pagpili sa iyo. So, kailangan lang magtiwala ka sa Lord na magawa yung kalooban ng Lord sa buhay mo. Amen? Yan. Tandaan po natin, Jesus wants relationship, not performance. Again, Jesus wants relationship, not performance. Alam ng Lord kung meron kang malalim na relasyon sa Kanya or hindi. Kaya nga sana, hindi lang tayo nagsisettle umaatin ng Bible study, nag-church, kundi ikaw man, nagdidig deeper ka sa salita ng Diyos, na nanalangin ka, meron kang quiet time with the Lord, ayan, nag-aaral ka ng salita ng Diyos. More than just performance. Hindi nakatingin ang Lord sa dami ng inaalagaan mo. Hindi nakatingin ang Lord sa dami ng ministry mo, sa dami ng nabigay mo, kundi nakatingin ang Lord sa relasyon mo sa Kanya. Tandaan mo na tayo ay nasa covenant of grace na in relationship. Wala po tayo sa covenant ng greatness and performance. We're all here. Tayo po ay nagtutulungan dahil alam po natin na tayo pong lahat ay minahal ng Diyos at tayo po ay magkakapatid sa Panginoon. Number 5, the mission requires perseverance and commitment. Sa Acts chapter 20 verse 24, si Paul, he endured hardship, imprisonment, and persecution. Pero he stayed focused on completing the task of testifying to the gospel of God's grace. Mapalad nga tayo di ba? Malaya tayo nakakapagpahayag ng salita ng Diyos. Di ba? Ngayon, kahit online, we're sharing the word of God. Ang daming platforms for us to share the word of God. Pero si Paul, pinagdaanan niya yung mga hardship, imprisonment, and persecution, pero ginawa pa rin niya yung kalooban ng Panginoon. Ano po yung gusto ng Lord na gawin niya, na ginawa niya? Sabi niya sa Gawa 20:24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Ano daw po? The gospel of the grace of the Lord God. The gospel of the grace of God. So yun po yung pinahayag sa King James Version. So we have to remain steadfast in the face of challenges, knowing the reward is eternal. Ayan. So, hindi ko po minamaliit kung ano man yung mga challenges natin in life. Kasi marami talagang hindrances. Bakit hindi ka nakakapag-church? Bakit hindi ka nakakadalo ng gawain ng Lord? Pero tandaan mo, sana alalahanin mo as you have your steadfast faith in the Lord. So, meron po yung eternal reward. Tandaan mo po na narito tayo sa mundo, temporary lamang. Pero ang tunay po nating buhay, buhay na walang hanggan, nakapiling ang Lord. Kaya sana maging part po tayo doon sa ministry na na-receive natin sa Panginoon to testify the gospel of the grace of God. So sa ating pong conclusion tonight, God's call is clear and His mission is urgent. Again klaro naman yung calling ng Panginoon. Binanggit natin yung kanina, the Great Commission. And yung mission na yun is urgent. Hindi dapat yung pinagpapabukas. Hindi ako, naniniwala ako na hindi nagkakamali ang Lord kung kailan tayo tinawag ng Lord. So kaya ka tinawag ng Lord ngayon kasi nga it's your time. Katulad na Isaiah, we must respond, here I am, send me. The Great Commission isn't just for pastors or missionaries. It's for everyone who follows Christ. So lahat po tayo yan. We are all followers of Jesus Christ. It is a call to action. It is a life devoted to making disciples and sharing the good news. So how are we going to apply this? Number 1, prayer. So ask God to reveal a specific call for your life and to give you the courage to obey. So kailangan prayerful po tayo. Pangalawa, we engage with scripture. I-meditate po natin yung binasa natin sa Isaiah chapter 6 and Matthew 28 para lumalim pa yung pagkaunawa natin sa mission na binigay ng Lord sa atin. Pangatlo, take action. Sana humanap ka ng mga opportunities in your community for you to serve, for you to share the gospel and disciple other people as well.
And then dapat tayo po ay nananatiling consistent at committed sa paglilingkod natin sa Panginoon. Whether big, whether small, every act of obedience contributes to His kingdom work. And number 5, faith in His presence. Remember Jesus' promise, I am with you always. Yan. So tandaan po natin, kasama po natin ang ating Panginoon. So ang tanong, will you say yes to God's call? So sana mag-take tayo ng tangible step toward fulfilling the Great Commission. Whether sharing your testimony, praying for the lost, or mentoring someone in faith, katulad na Isaiah, boldly declare, here I am, send me. At sa ating take home, love is when the other person's happiness is important than your own. Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat o God sa gabing ito sa mga salita na aming napakinggan. Katulad ni Isaiah, dalangin ko na magkaroon kami ng boldness. Katulad ng sinabi niya, here I am, send me. Lord, naniniwala ako ng bawat isa po sa amin ay kakausapin niyo po personally, individually, oh Father God, kung ano man yung ministry, kung ano man yung calling na inihanda niyo po sa amin, oh Father God. I pray, Lord God, now willingly, we will make ourselves available, Panginoon, para paglingkuran ka, para sumunod sa inyo pong kalooban. Sa inyo, Lord God, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.